Tara guys, at samahan niyo ako kung paano ko asikasuhin ang aking asawa bago pumasok sa kanyang trabaho. Noong nakaraang mini-vlog ko kasi ay nagsabi ako na pwede kayong mag-request kung anong gusto nyong i-mini-vlog ko. Naipagtimpla ko na nga pala dyan ng kape ang aking mahal na asawa at nakapagtinapay na rin siya. Habang nagkakape nga ang aking asawa at nagmumuni-muni pa ay magsasaing na rin ako. Kung mapapansin nyo nga guys ay may kalderong hindi nahugasan dyan, kagabi pa nga yan. Si Kuya Cypher kasi ang naghugas ng plato kagabi at ewan ko ba't iniwan niya na naman ang kaldero at mga sandok. Pag siya talagang naghuhugas ng mga pinagkainan namin, laging naiiwan ang kaldero at mga sandok, hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ko ang hugasan niyang kaldero ay nagtakal na nga rin ako agad ng bigas. Magsasaing na nga rin ako agad para may mabaon na kanin ng aking asawa. Nang mabanlawan ko na nga yung bigas at nakapagsukat na rin ako ng tubig ay sinalang ko na rin. Aalis nga muna ako saglit para pumunta sa talipapa na malapit lang din naman dito sa bahay namin. Napatawa pa nga ako dyan kasi nakita na naman ako ulit ng kapitbahay namin na nagbibideo na naman. Pero okay lang, nasanay na rin naman na ako kung dati nahihiya ako ngayon hindi na. So ayan guys, konting lakad lang naman. 500 pesos nga yung dinala ko. So ayan, nandito na nga ako sa Dren Store. Mari at pare ko nga din ang may-ari ng store na to. Medyo tanghali na nga din yan kaya paubos na rin yung mga isda nila tsaka karne. Isdang matambaka nga yung napili kong lutuin ngayon dahil nga may nagbigay sa akin ng kamyas. 7 piraso din ata yung nakuha kong isda at 70 pesos daw. Kumuha na nga rin ako ng 2 pirasong siling green. Medyo malaki nga tong store na to at dito rin ako bumibili minsan ng tinapay na pangkapi ng asawa ko. So ayan, sayang nga lang at wala yung mari ko. Yung mga katiwala nga niyang nagbabantay at tignan nyo naman, ready sa camera. Ang cute na bata ay anak ng kumari ko yan. Kumuha na nga rin ako ng maliit na Bear Brand dahil bukas pa darating yung mga order ko sa grocery. Bumili na nga rin ako ng luya dahil wala na akong stock sa bahay. Sabi ko nga kay madam halagang 10 piso lang kaya hinati niya. Ilang piraso nga lang yung binili ko pero umabot na ng 205 pesos. Pananghalian nga lang yung lulutuin ko ngayon at iba naman mamayang gabi. Wala naman na akong ibang bibilihin kaya nagbabay na ako sa kanila. Ilang years na nga din ako naging customer ng store na to at naging kumari ko na nga din yung may-ari. Kaya matagal-tagal na nga rin kaming magkakakilala dyan. Nagmadali na nga rin akong umuwi at baka yung sinaing ko kumulo na. Baka kasi naligo na rin yung asawa ko at hindi niya mapansin. Pero hindi pala, nadatnan ko nga siyang namimili ng alimasag. Buti na nga lahat may tindang alimasag si kuya ngayon, hindi na ako mamumroblema kung anong uulamin namin mamayang gabi. Hindi ko na nga siya hinintay at dumiretso na ako agad dito sa bahay namin. Para malinis ko na nga rin agad yung isda at maluto ko na din. Para may mabaon siyang ulam. Mas gusto niya kasi na nagbabaon siya kaysa bumili sa karinderya. Hindi kasi siya mahilig sa karne, ibihira lang din naman kasi minsan ang gulay at isda doon sa karinderya. May gulay man minsan pero sa baboy nila iginigisa. Pag hindi ko nga siya naipagluluto ng baon minsan ay nagrereklamo siya sa akin na hindi siya nakakakain ng maayos. Maya-maya nga ay dumating na siya at dala-dalang isang supot na alimasag. Aba at namakyaw na at pagkadami naman ang binili niya. Paborito kasi ng panganay ko yan, lalong-lalo na si Samira. Hahalabos ko nga lang yan tapos lalagyan ko ng maraming bawang. Tapos gagawa lang ko ng sausawan na suka, paminta at saka marami ding bawang. Taob ang kaldero pag ganyan ang ulam namin. Pagkatapos ko nga linisan yung mga isda, hinanda ko naman yung sibuyas, bawang at saka kamatis. Kinuha ko nga sa ref yung binigay sa akin ng kaibigan ko kahapon na kamyas. Yan nga ang gagamitin kong pang-asim imbis na suka. Sa maliit ko nga lang na lutuan lulutuin dahil konti lang naman. Kung naaalala nyo pa nga yung green na lutuan na yan yung lutuan na binigay sa akin ng isa kong follower. Medyo pricey siya sa Shopee pero sulit naman, talagang non-stick siya, napakaganda niyang lutuan. Kung nagustuhan nyo guys, ilalagay ko na lang yung link sa comment. Tinanong ko pa nga yung asawa ko dyan kung pwede na yun, kung okay na ba yung asim na magagawa ng kamyas na napili ko. So ayan, pagkatapos ko ang hugasan lahat ng kamyas na napili ko ay hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Kung ikukumpara nga ang paksiw sa inasimang kamyas sa isda ay mas gusto ko ang kamyas na pang-asim. Ganun nga din yung asawa ko, mas gusto niya yung ganitong luto. Pagkatapos ko ang mahiwa lahat ng kamyas ay naghiwa naman ako ng isang pirasong kamatis at ilang pirasong bawang. Maglalagay nga din ako ng konting luya. Pag ako pala yung naghihiwa ng luya ay hindi ko ugaling binabalatan, dinediretso ko na. Huhugasan ko lang at hihiwain ko na. Naghiwa nga din ako ng isang pirasong sibuyas. O diba, mas marami pa nga ata yung mga ricado na nilagay ko kaysa sa isda. Nang mailagay ko na nga lahat ng ricado, isa-isa ko namang inayos yung mga isda. Naglagay nga din ako ng konting tubig. Sinabay ko na nga din ng lagay ng asin at magic sarap. Naglagay nga din pala ako dyan ng durog na paminta kaso nga lang yung nakalimutan kong i-video. Pagkatapos ko nga mailagay lahat ay tinakpan ko na rin. So ayan, maliligo pa nga lang ang aking asawa. Himala at dala-dala niya na yung tuwalya pero madalas tinatawag niya ako lagi, nakalimutan niya nga daw yung tuwalya. Habang hinihintay ko nga maluto yung isda, niready ko na rin yung pagbibihisan niya.
Yung pantalon niya at yung isusuot niyang t-shirt, yung brief, yung towel at saka yung gagamitin niyang medyas. Kumuha na nga rin ako ng t-shirt na gagamitin niyang pangtrabaho. Iba kasi yung pangpasok niyang t-shirt at iba naman yung ginagamit niyang pangtrabaho, ganun din sa pantalon. Pagkakulungan ng niluluto ko ay nilagay ko na rin yung ceiling green na tinakpan ko pa ng konti. Habang hindi pa nga luto yung isda at iniin pa lang naman yung kanin na isa-isa ko nang pinasok yung mga gamit niya dito sa kanyang bag. Nakalimutan ko nga iligpit yung pinagbaunan niya kagabi at yung mga ginamit niya kahapon na mga damit at pantalon. Ayan, isa-isa ko na nga pinasok yung mga gamit niya. Tuwing papasok siya sa trabaho ay ganyan lagi ang routine ko. Sakto na iayos ko nga lahat ng gamit niya ay luto na rin yung isda. Kumuha nga ako ng plastic labo dyan para lagyan ng ulam niya. May baunan naman siyang ginagamit at sealed din, kaso nga lang ay nilalagay ko pa din sa plastic lalo na kung may sabaw para masigurado na hindi matatapon. So yan ang kanyang baon ngayon at gustong gusto niya yung ganyang luto. Heto naman ang kanyang lagayan ng mga baunan. Napakaganda nito guys at sobrang mura lang din. Pag nag-check out pala kayo niyan guys, pwedeng isa lang, dalawa or tatlo, pero yung kinuha ko 4 na. Sa mga may gusto guys, ilalagay ko yung link sa comment section. So ayan yung layer na lagayan talaga ng sabaw guys. May silicone naman pero nilalagay ko pa din sa plastic para mas safe. Ayan, naglagay na rin ako ng kanin. Hindi naman ganun kalakas kumain yung asawa ko, kaya tamang mapuno lang yung isang layer na lagayan. 2 beses pa nga niya yung kakainin minsan, isa sa alas 10 at isa sa alauna or alas 2 ng tanghali. Ang maganda pa dito ay pwede mo siyang hiwa-hiwalin pag hindi mo magagamit yung ibang lagayan. So ayan siya guys, tinanggal ko nga yung 2 lock para hindi mawala. O diba, napaka-cute tapos may handle pa siya. At ang pinakahuli ay ang kanyang kutsara. Hindi ko pwedeng kalimutan yan dahil hindi mahilig magkamay kumain yung asawa ko, hindi kagaya ko kahit sabaw nagkakamay ako, Diyos mio. Mukha lang seryoso at suplado yung asawa ko pero mabait yan. Pagkatapos ko nga ilagay yung baon niya, binuhat ko na rin yung bag niya at kinuha ko na rin yung helmet niya. Tuwing papasok siya, ihahatid ko siya hanggang sa kalsada. Pero minsan, pag gising na si Samira ay 2 kaming naghahatid sa daddy niya. Kaso nga lang sa mga oras na yan ay tulog pa si Samira. Ayan, malapit lang naman yung kubo namin dyan sa may pinaka-gate namin dito sa compound. Sa nag-request ng mini vlog pala na to, salamat Sisi, sana mapanood mo. Ayan, pag ready na nga siya, pag napaandar niya na yung motor ay uuwi na rin ako. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye! Yan lang muna guys. Bye!